Bilang selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan sa bansa, laban sa pananakop ng Espanya, naghanda ng iba't ibang aktibidad ang pamahalaan. Para sa detalye ng balita, narito si Catherine Landicho. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang buong bansa sa pagunita sa ika-126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa pagtataas ng watawat at seremonya kung saan ang tema ngayong taon ay Taglayang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan na sumasaklaw sa bagong tradisyon ng Pilipinas sa paggunita sa kalayaan ng bansa kung saan iba't ibang mahalagang lugar din at bantayog ay ginanap din ang wreath of laying ceremony. Taglayan temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ang kaganapan sa taong ito ay sumasaklaw sa bagong tradisyon ng bagong Pilipinas sa paggunita sa kalayaan ng bansa. Iba't ibang masasayang aktibidad at nakakaaliw na kaganapan din ang ginanap sa Quirino Grandstand na nagdiriwang ng pamana at pagiging makabayan ng mga Pilipino. Naganap din ang sabay-sabay na flag raising at wreath-laying ceremonies sa dambana ng Emilio Aguinaldo sa Cavite, Baraswain Church Historical Landmark sa Malolos City, Bulacan, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery, Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan City at Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, Pampanga. Noong June 12, 1898, inilabas ni Emilio Aguinaldo ang Deklarasyon ng Kalayaan mula sa bintana ng kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Ang proklamasyong ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas dahil dito pangunahing tinignan bilang ang unang deklarasyon ng kalayaan ng bansa. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.